Sinisingil na ba ng tadhana ang mga Duterte, mga tol? Naniniwala ba kayo na tadhana na ang unti-unting tinitingnan kung tama ba ang mga nagawa ng mga Duterte sa nakalipas po na panahon? Bakit po natin nauobserbahan ang sitwasyon na yan? Kasi nito pong buwan po ng Abril, partikular itong taon po na ito, ang dami pong mga naging desisyon na hindi po pumapabor para po sa mga Duterte. Nagsimula yan actually last year pa eh. Simula po nung naaresto at makulong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayong taon po na ito, partikular sa impeachment complaint na kinakaharap nitong si Sara Duterte, hindi din umaayon ang mga pagkakataon. Pero unahin muna natin yung tatay niya. Ang tatay ni Sara Duterte na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binasura ang apela sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Tapos nasundan kaagad ito ng pagkumpirma doon po sa mga charges for crimes against humanity laban sa kanya. Sa anak naman, sinikap ng kampo ni Sara Duterte na pigilan ang isinasagawang pagdinig ng Committee on Justice sa pamamagitan ng samut-saring petisyon sa Korte Suprema at sa Regional Trial Court, subalit hindi po sila nakakuha ng tamang tugon, o yung tugon na pabor para sa kanila sapagkat hindi po naglabas ng TRO ang korte, ang Supreme Court at ang Regional Trial Court. Tapos ngayong araw po na ito, pumutok po sa balita yung desisyon ng Korte Suprema kaugnay po ng pagkakatanggal sa dating Deputy Ombudsman na si Carandang. Nilinaw po ng Korte Suprema sa inilabas po nitong desisyon noong January 2026 na hindi tama yung ginawa ni Rodrigo Duterte na tanggalin si Deputy Ombudsman Carandang sa kanyang posisyon sa gobyerno. Pero ano ba ang naging dahilan bakit po nagkaganon? Kasi ito pong si Carandang ang nag-imbestiga sa di umano'y itinatagong yaman ng mga Duterte, partikular yung mga bank accounts po nila sa Bank of the Philippine Islands. Nung yan po ay tinutukan ni Carandang nung panahon na yon, agad kumilos itong si Rodrigo Duterte para po siya matanggal sa serbisyo. Pero talagang sabi nga, ang kasamaan ay hindi nagwawagi. Kabutihan lagi ang mananaig sa kinalaunan. Kaya ang nangyari, sa balita pong itong ating babasahin, ito na nga po, sabi po sa GMA News, Supreme Court voids ex-President Rodrigo Duterte's order in January 2018 dismissing overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang from service. Ito ay bagamat ngayon lamang lumabas at pumutok sa publiko, pero una na po natin itong napakinggan kay dating Senador Antonio Trillanes, kung saan sinabi niya sa isang interview sa kanya na okay na si Carandang at kinatigan na po ito ng Korte Suprema, meaning naibalik na po lahat ng mga inalis kay Carandang, including also siguro yung kanyang retirement benefits. In particular, ito po yung nilalaman ng desisyon po ng Korte Suprema promulgated January 29, 2026. Ang kalaban niya po dito ay Office of the President, syempre si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And ito po yung dispositive portion ng promulgation na ito. Sabi po dito, accordingly, the petition for review on certiorari is denied. The decision dated November 18, 2021 and the resolution dated July 5, 2022 issued by the Court of Appeals in CA blah 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 are affirmed. The decision dated July 30, 2018 and the resolution dated May 28, 2019 of the Office of the President are declared void. The order dated June 14, 2019 of the Office of the Ombudsman directing Melchor Arthur H. Carandang to cease and desist from performing his powers and functions as overall Deputy Ombudsman and declaring his post vacant is likewise declared void. Carandang
is entitled to all retirement benefits effective upon the expiration of his term. He is likewise entitled to receive the salaries corresponding to the period of his preventive suspension and dismissal, but only up to the end of his term. Congratulations kay former Deputy Ombudsman Melchor Carandang sapagkat vindication po ito para sa kanya. At sa isang dako, ninanais din po natin, in particular ako, na yung isang magiting na pulis sa katauhan ni Colonel Asierto, sana mangyari din po yung nararapat sa kanya, no? Dahil siya po ay tinanggal din sa serbisyo dahil po sa mga fabricated case na isinampa po laban sa kanya during the time ni Rodrigo Duterte as president. Kung matatandaan po ninyo si Colonel Asierto, siya po ang nag-imbestiga sa drug lord di umano na si Michael Yang. Subalit binaligtad po siya ni Rodrigo Duterte at pinalabas pa na sumusuporta sa New People's Army, and sa harapan mismo ng publiko, pinagbantaan niya na kanya po itong papatayin. And since then, si Colonel Asierto ay nagtago na at huli po natin siyang nakita nang siya po'y tumistigo sa Quadcom at inilahad ang kanyang mga nalalaman. In short mga tol, itong mga pangyayari na ito sa kasalukuyan ay nagpapakita po ng pang-aabuso na ginawa ng mga Duterte nang sila po ay nasa kapangyarihan. Kaya tatanungin ko kayo mga tol, naniniwala ba kayo sa karma? Kung naniniwala kayo sa karma, kinakarma na ba ang mga Duterte? Paki-comment nyo po ang yes diyan po sa chat area kung ang pananaw ninyo rito sa pinag-uusapan po natin ay karma na unti-unti sa mga Duterte. Pero syempre, ang usapin po natin ay nakatutok pa rin sa impeachment case laban kay Sara Duterte. At kamakailan lamang, ang Korte Suprema ay muli na namang tumanggap ng samot-saring kritisismo mula po sa publiko. Dahil po ito sa kanilang naging desisyon ng forthwith interpretation. No? Kasi sa desisyon po ng Korte Suprema, sinasabi po nilang hindi ganun mabilis, hindi rin mabagal. In short, reasonable ang panahon para po sa salitang forthwith. Pero kung titingnan po natin ang salitang forthwith at sinasabi po ng maraming mga legal expert, napakasimple lamang po nito, agad-agaran sa Tagalog or immediately ang synonym sa English. Dito nga po sa naging desisyon ng Korte Suprema na inilabas noong April 29, ito po yung sinasabi ng Korte Suprema. Babasahin ko pong muli sa inyo mga tol at mamaya re-reaksyonan po natin yung naging interview kay Dean Mel Santamaria at saka kay Senator Ping Lacson. Sa Facebook page po ng Supreme Court nakalagay po ang mga sumusunod. Ayon po dito, sa sesyon nito ngayong araw, ika-29 ng Abril 2026, isinantabi ng Korte Suprema ang petisyon for mandamus na inihain ni Catalino Aldea Generillo. Nilalayo ng petisyon na pilitin ng Senado na agarang magpulong bilang isang impeachment court para litisin ang mga sakdal laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa desisyong 1401 na isinulat ni Associate Justice Rodil B. Salameda, sinabi ng Korte Suprema na hindi tamang remedyo ang mandamus, na naglalayong magpatupad ng isang malinaw na legal na tungkulin. Nagpasya ang Korte na hindi maaaring baguhin o kontrolin ng hudikatura sa pamamagitan ng mandamus ang mga aksyon ng Senado sa loob ng sarili nitong saklaw bilang isang kapantay na constitutional body labas sa kapangyarihan ng pagsusuri ng Korte Suprema ang pagganap ng Senado sa mga tungkulin nito maliban na lamang kung mayroong grave abuse of discretion. Gayunpaman, partikular para sa kasong ito at alang-alang sa interest of equity, itinuring ng Korte Suprema ang petisyon bilang isang petisyon for certiorari at sinuri kung kumilos ba ang Senado ng labag sa batas o labis sa diskresyon nito nang hindi ito agad nagpulong bilang isang impeachment court habang nasa session break. Ito po kasi yung nangyari last year nang i-transmit ng House of Representatives ang Articles of Impeachment noong February 5, 2025,
tinulugan po ito ng noon ay Senate President na si Chis Escudero. At ang paniniwala ng Chis Escudero, ang forthwith daw po ay hindi agad-agaran. Pero syempre, dahil nga po pumabor ang desisyon ng Korte Suprema sa posisyon niya noon, sinasabi nila ngayon na tama sila. Pero maraming naniniwala na kahit ang Korte Suprema hindi tama sa naging desisyon nito sa kasalukuyan. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito. Salungat sa petisyon o sa posisyon ng petitioner, napatunayan ng Korte Suprema na umaksyon ng Senado sa reklamo ng impeachment sa tamang panahon. Bagamat itinatakda ng konstitusyon na dapat kumilos sa loob ng tiyak na bilang ng mga araw ng sesyon ukol sa reklamo ng impeachment ang House of Representatives o mababang kapulungan, walang tinukoy na takdang panahon para sa Senado para simulan ang paglilitis. Isinasaad lamang ito na dapat ito ay shall forthwith proceed o agad na ituloy ang paglilitis na nag-iiwan sa Senado ng diskresyon pagdating sa tiyempo nito. Nilinaw ng Korte Suprema na ang salitang forthwith sa Article 11, Section 3, Sub 4 ng Konstitusyon ay nangangahulugang sa loob ng makatuwirang panahon na maaaring mas mahaba o mas maikli. Depende sa mga pangyayari ng bawat kaso. Kaya ngayon mga tol, itong Korte Suprema nagiging meme po ito ng diksyonaryo. Mayroon daw po silang sariling meaning ng word, partikular ang forthwith. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa Senado na gawin ang mga kinakailangang paghahanda bago magpulong bilang isang impeachment court. Bagamat hindi nagtatakda ang konstitusyon ng eksaktong petsa para sa paglilitis, dapat iwasan ng Senado ang hindi nararapat na pagkaantala para panindigan ang prinsipyo na dapat may pananagutan sa mamamayan sa lahat ng oras ang mga opisyal ng bayan. Itinuring ng Korte Suprema na moot na ang petisyon dahil nagsimula na ang Senado and bla bla bla. O yan po desisyon ng Korte Suprema sa salitang forthwith. Pero may bisa pa ba ito sa ngayon? Kung present setup po ng Senado ang titingnan po natin ngayon under the leadership of Senate President Tito Soto, mukhang hindi rin po ito pakikinggan ng Senado. Sapagkat somehow pakikinggan kasi nilagay naman pala ng Korte Suprema dito Senado ang masusunod kung sila yung merong diskresyon. Bakit natin sinasabi na ito ay parang mababaliwala na lamang sapagkat malinaw po ang paninindigan ngayon ng Senate President na si Tito Soto na kapag ka na-transmit ang articles of impeachment mula po sa House of Representatives, agad-agad po silang magko-convene bilang impeachment court at ibig sabihin nun, maaaring magsimula after due course or process ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Counting backgrounder lamang muna tayo. Nasaan na ba ang impeachment complaint ni Sara Duterte? Nito pong natapos na April 29, 2026, last hearing ng Senado ay ng Committee on Justice, napatunayan or nakita po ng Committee on Justice members sa boto na unanimous, lahat po ng present sa committee na yan ay bumoto pabor para ideklarang meron pong probable cause ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito po yung impeachment complaint number 3 sa pangunguna ng grupo na pinamumunuan ni Father Saballa at yung impeachment complaint number 4 na isinulong naman nito pong si Attorney Nathaniel Cabrera. Inuulit ko, 53 po ang naging boto. Unanimous po ang desisyon na yan sapagkat 53 ang physically present na mga members po ng Committee on Justice. In fact, sa pagpapaliwanag po ni Congresswoman Chairwoman na si Jinky Luistro diyan po sa Committee on Justice, mas marami pa nga daw po kung tutuusin ang gustong bumoto para ideklarang mayroong probable cause. Sapagkat may mga nasa labas ng bansa na gusto pong ilagay ang kanilang pangalan na bumoboto pabor para kakitaan ng probable cause ang impeachment complaint dito kay Sara. Pero minabuti po ng committee chair na hindi na po yan tanggapin sapagkat magiging unfair daw po para sa mga physically present na mga members ng committee na bumoto pabor para po kakitaan ng probable cause.
Kaya ang inaasahan po natin sa pagre-resume po ng sesyon sa May 4 ay magiging formal na lamang yung naging botohan na yan. And syempre, yan po ay gagawing isang resolusyon na iaakyat po sa plenaryo at pagbobotohan. Syempre, pag napagbotohan yan, magiging articles of impeachment yan na kung makakakuha po ng 105 or 106 votes, yung required po kasing signatures o boto ng mga kongresista ay kinakailangan 1/3 ng members ng House of Representatives. Kaya pag nangyari po yon, magiging articles of impeachment po yan na itatransmit sa Senado at sa pagkakataong iyan, aalamin po natin ang posibilidad na mangyari sa pamamagitan po ng interview naman kay Senator Ping Lacson diyan po sa Senado. Pero before that, pakinggan muna natin yung mga kritisismo sa Korte Suprema kaugnay po ng kanilang naging desisyon na forthwith. Kayo mga tol, tatanungin ko po kayo, sumasang-ayon ba kayo sa desisyon ng Korte Suprema na ang forthwith ay hindi po immediately, kung hindi reasonableng panahon na ibinibigay po sa Senado either to proceed or not to proceed? Ako hindi po sumasang-ayon diyan, no? Kaya kung ako po ang masusunod, ang ilalagay ko diyan no, no? Sapagkat malinaw po sa aking pangunawa kahit hindi po tayo abogado, ang salitang forthwith ay agad-agaran sa wikang Tagalog. Pakinggan po natin. Ito pong si Dean Mel Santamaria, kaugnay po niyan. Attorney Mel, yung parang nagbago yung definition eh. Parang nagbigay ng ibang definition ang Korte Suprema doon sa ibig sabihin ng forthwith. Curious lang kami, Attorney Mel. May sarili bang diksyonaryo talaga ang mga abogado? No, dapat wala, no? Kasi Oo. alam mo ang ating konstitusyon, ang nag-ratifika dyan, ang nag-approve dyan, ang taong bayan. Kaya sa alituntunin ng pag-iinterpreta ng konstitusyon, dapat iniinterpreta ito sa pag-uunawa ng mga taong bayan bumoto doon. Kaya kung nakalagay forthwith, dali-dalian, yun dapat ang ibig sabihin. Kaya lang, ang ating Korte Suprema ngayon, nag-redefine ng forthwith. Ang sabi nila, ito ay isang reasonable time, reasonabling panahon, maikli o mahaba, depende sa circumstances ng kaso para makapagbigay daw ng preparasyon sa ating senator maghanda sa impeachment trial. No? Pero nahando na yan, susundo na yan siguro ni Tito Sen. Sabi nga ni Tito Sen, basta nakuha niya, next day, uumpisahan niya na. Alam mo, ang diwa talaga ng konstitusyon, Sandro, Willie, dapat to mabilisan. Dapat immediate talaga. Kasi dun sa mismong alituntunin ng Senado, yung Resolution 39, basta nag-umpisa sila doon, araw-araw na yan. Maliban lang sa Sabado at Linggo at holiday of obligation hanggat matapos. Yun ang nakalagay sa kanila. At nakalagay pa doon sa alituntunin nila. Yung mga alituntunin ng korte, wala. It will not be suppletory in character. Kasi alam mo yung alituntunin ng korte, talagang nakapag-delay, di ba? At ang approach sa kukuha ng ebidensya, yung liberal, no? Liberal ang approach. At saka, yung antas ng pagpapatunay ng katibayan, ano lang substantial evidence. So, mula probable cause, pupunta na tayo sa substantial evidence, ni hindi proof beyond reasonable doubt. Nabanggit ang probable cause, kaya basahin po natin ang panulat kanina lamang nitong si Fiscal EJ tungkol sa probable cause. Legal explainer, bakit may probable cause laban kay BP Sara? Paano ba gumagana ang impeachment? Panulat po ito ni Fiscal EJ. Maraming nalilito kung ano ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi ng House Committee on Justice na may probable cause. Does it mean guilty na agad? Not quite. Una, ano ba ang probable cause? Sa level ng House of Representatives, hindi pa ito final judgment. Sa standard used is probable cause, meaning may sapat na facts at ebidensya para paniwalaan na posibleng may nagawang impeachable offense.
Hindi kailangan ng 100% proof dito. Hindi ito beyond reasonable doubt. Ang kailangan lang ay reasonable belief. Parang sinasabi ng committee, may indikasyon ng mali. Kaya kailangan itong iakyat para masuri ng mas mabuti. In short, may usok kaya hinahanap kung may apoy. Ikalawa, House versus Senate. Magkaibang laban. House Committee on Justice, gatekeeper, ika nga. Sila ang unang filter. Tinitingnan nila kung may sapat na basihan ng reklamo. Ang standard, probable cause or posibleng guilt. Senate impeachment trial or trial proper. Dito na ang totoong laban. Senator, act as judges. But take note, hindi ito ordinaryong korte. Convicting an impeachable official requires a 2/3 vote of all Senate members. The Senate in this setting functions as a political tribunal, not a strictly legal court. Kaya kahit kailangan pa rin ng ebidensya, the process is inherently political. Senator judges may exercise discretion sa pag-evaluate ng evidence. In fact, an impeachment trial is considered sui generis or kakaiba. Ibig sabihin, hindi siya fully governed ng usual criminal or civil rules. Note, the standard of proof is not fixed. It can range from substantial evidence or mas mababang threshold or proof beyond reasonable doubt or mas mataas parang sa criminal cases. Depende ito sa appreciation ng senator judges. Ikatlo, bakit sinasabing may basihan ang findings ng committee? Based sa mga lumabas sa hearings, may ilang factor sa nagbigay ng weight sa finding of probable cause. Una, 125 million pesos confidential funds issue. May findings na mabilis na na-disburse ang malaking halaga ng confidential funds. Hindi pa ito proof ng wrongdoing, but it raises serious questions. For the committee, sapat na itong red flag to justify further investigation under betrayal of public trust. NBI authentication ng videos. Kinumpirma na hindi manipulated o AI-generated ang mga video kung saan may alleged threatening statements. Dahil authentic ang material, pwede itong i-consider bilang part ng evidentiary basis moving forward. SALN at financial records discrepancies. May mga inconsistencies na nakita na hindi agad maipaliwanag. Again, hindi pa ito final proof but enough to say the complaint is not baseless or purely speculative. Meaning mga tol, yung mga binanggit po ditong dahilan ay sapat para paniwalaan na maaaring merong nakumit na impeachable offense itong si Sara Duterte kaya kinakailangan itong tumungo sa isang full-blown trial or yung tinatawag na impeachment trial. Na sa pagpapaliwanag po dito ni Senator Ping Lacson, ayon na rin po sa diskresyon na ibinigay ng Korte Suprema sa Senado na nasa leadership ngayon ni Senate President Tito Soto, agad-agad po nila itong aaktuhan. Panoorin at pakinggan po natin ang interview kay Senator Lacson. Siya na po tayo sa ating susunod na panauhin. Yes, dahil nga ang bola ay nasa inyo na. Papunta na sa inyo, partner. Hawak nyo na ang beat. Nako, good morning po kay Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore at Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Good morning po, Sen. Welcome back po. Hi, sir. Welcome back po. Yeah, good morning Victoria, good morning Christian. Good to be back Oo sa nga po. inyong programa. Anong ganap? Good to hear you again, sir. Sir, so ang information is possible kung napagbotohan daw po itong articles of impeachment sa House plenary on May 11. If i-transmit po ng House on May 11 to the Senate, kailan po i-convene ang Senate Impeachment Court? Ang interpretation ng aming Senate President, Tito Soto, sa salitang forthwith, immediately. So, yun ang mangyayari sa Senado. Hindi tatagal na isang linggo, siguro hindi tatagal na ilang araw. Basta forthwith, ang kanyang maliwanag yung kanyang sinabi. Agad-agad, i-constitute niya yung Senado bilang impeachment court at magtete kami ng oath. So, possible May 12, sir? Mag-convene? Yeah, possible. Basta yung depende sa circumstances, no? Pero sa kung si Senate President ang susundin,
gusto niya agad-agad makonvene. Opo. Sir, so walang epekto sa Senate yung desisyon ng Supreme Court saying na ang definition ng salitang forthwith is within a reasonable amount of time, not necessarily immediately. Yes, tama yon. Pero sa interpretation nga ni Senate President, ang forthwith is immediately. Yun ang simpleng meaning ng forthwith. Mhm. Opo. And do you agree with that, sir? Yes, para wala nang problema. Kasi pag nag-constitute, hindi naman ibig sabihin kinabukasan magte-trial. Kasi may proseso pa yan Pag nag-constitute, siyempre mag-take oath, pagkatapos papadala ng summons yung respondent, 10 days yun, pagkatapos noon siyempre magre-reply yung prosecution, ganon, meron ganon. Pagkatapos noon, meron pa tinatawag na preliminary conference. Nang sa ganon, Sa nadidinig natin mga tol, talagang mukhang hindi na mapipigilan pa ng kampo ni Sara Duterte ang paglilitis diyan po sa Senado kung diskarte nila ang masusunod, o diskarte nila ang pagbabatayan. Pero ang worry ko dito mga tol ay yung mismong mga senador, no? Bakit ko sinasabi na meron akong worry diyan? Kasi alam naman natin na collegial body ang impeachment court, no? Kahit mag-convene yan bilang impeachment court, maraming mga desisyon diyan na ang magde-decide majority. Ibig sabihin pagbobotohan. Kaya ang iniisip ko dito, paano kung majority ng mga senador biglang magkaroon ng pagkampi kay Sara Duterte? Kahit gustuhin ni Senate President Tito Soto, matatalo siya. Dahil bilangan ng mangyayari, 24 na senador meron po tayo ngayon sa Senado. At kung titingnan po natin ang Senate of the Philippines structure, ito po ang mga senador sa kasalukuyan, no? Siyempre, nangunguna po diyan ang Senate President na si Senate President Tito Soto. Yan. Tiyak tayo kay Senate President Tito Soto na immediately, no? Gusto niyang magkaroon ng paglilitis once magkaroon ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Ganon din naman kay Senator Ping Lacson. Pero pagdating dito kay Senator Mig Zubiri, naninimbang po ito. No, hindi natin alam kung ano po talaga ang kagustuhan nito, kung ito po ba ay gustong matuloy ang trial or baka bumoto against trial, no? O kung ano man yung magiging diskarte sa mga susunod na panahon diyan sa Senado. Ito rin, alam naman natin na si Alan Peter Cayetano, ang posisyon po nito pabor para po kay Sara Duterte. Si Bam Aquino, naniniwala ako na ito ay para sa impeachment trial. Si Senator Pia S. Cayetano, baka pumosisyon po ito kung ano gusto ng kanyang kapatid. After all, ang mga Cayetano, mabuting kaibigan ng mga Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, bagamat nagtatago po ito, who knows, baka pagka nagkaroon ng impeachment trial, magpakita na po ito. Wala naman siyang warrant of arrest so far. Kaya ito, puposisyon ito sigurado, pabor para kay Sara Duterte. Si Jinggoy Estrada, pabor para kay Sara Duterte. No? Si Chis Escudero, pabor para kay Sara Duterte. Si Win Gatchalian, naninimbang, hindi rin natin alam kung saan ang posisyon talaga nito. Si Senator Risa Ontiveros, naniniwala ako for trial po ito. Si Senator Lito Lapid, tingin ko kung anong posisyon ng Senate President, kakampi po siya. Si Senator Bongo, para kay Sara Duterte yan. Si Senator Loren Legarda, umami na ang kanyang anak na DDS. Baka ma-impluwensya ng desisyon ng kanyang anak. Saka kaibigan din ito ni Sara Duterte. Si Rodante Marcoleta, pabor para kay Sara Duterte. Si Amy Marcos, pabor para kay Sara Duterte. Si Robin Padilla, pabor para kay Sara Duterte. Si Kiko Pangilinan, pabor para sa trial. Rapi Tulfo, naniniwala akong for trial. Erwin Tulfo, ganun din, for trial. Senator J.B. Ejercito, I'm not sure, kahit nakakausap ko siya. Pero tingin ko, naninimbang din po ito. Senator Joel Villanueva, pabor para kay Sara Duterte. Si Camille Villar, Mark Villar, naninimbang po ang mga yan, mga tol. Kaya sa 24 na senador na ipinakita ko po sa inyo dito, hindi po aabot ng majority. Ibig sabihin ng 13.
no? Instead, baka yung 13 pumabor para kay Sara Duterte, ay ano nang mangyayari? Oh, lahat ng mga posibleng maging desisyon ng impeachment court, spekulasyon ko lang naman ito, baka pumabor para kay Sara Duterte. Kaya sa akin, sana matuloy na lamang ang impeachment trial kay Sara Duterte at makita ng taong bayan ang mga ebidensya once and for all, pati yung bangko ng mag-asawang Duterte kung ano nilalaman po nito, no? At kung ano man ang maging desisyon ng mga senator judges, wala tayong magagawa diyan. Kung i-acquit nila si Sara Duterte, hanggang doon na lang talaga tayo. Pero at least nakita po ng taong bayan kung ano yung mga ebidensya at tayo po ang huhusga sa 2028 in case na hindi po makonvict itong si Sara Duterte. Napakahalaga na makita ng taong bayan ang mga ebidensya para maging basihan po ito para sa pagpili ng susunod na Pangulo ng bansa. Lalong-lalo na si Sara Duterte ay malinaw nakakandidato sa pagkapangulo sa 2028. Kaya yan lamang ang hangad ko talaga. Kahit hindi makonvict si Sara Duterte, basta magkaroon ng trial forthwith, okay na sa akin yon. Tao ang huhusga, hindi po mga senator judges. At ang mga senator judges na yan, kung overwhelming talaga ang ebidensya at still kinampihan pa rin nila si Sara Duterte, makakasama po sila sa paghuhusga ng taong bayan sa 2028. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa lahat at muli nagpapasalamat ako kay Eduardo Reyoma sa inyo pong super sticker kanina. Pasensya na, no? Talagang minamarapat ko na lamang munang hindi basahin ang mga super sticker along our topic. Kapag tapos na lamang, saka po tayo naglalaan ng panahon sa pasasalamat. But in the meantime, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.